Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong requested tutorial mga master. Pero bago ang lahat, nagbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ko base sa alam ko at sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Lahat tayo, nung nag-start pa lang tayo sa paggitara, nakikita natin yung, ano ba yung mga C7, tapos G7, D7, ano ba yan? At meron din tayong nakikitang merong G tapos may M, A, G tapos 7. Ano ba ito yung mga ganito? Ba't pareho naman silang 7? Yon. So, ito yun mga master. Dito muna tayo mga master sa major 7. Yan. Example, meron tayong G major 7. So, ang tinutukoy niyan mga master is yung scale mismo ng isang chord. Example, meron tayong chord na G. Yan. Scale muna natin yung ating G major scale. So, meron tayong root, whole tone, semitone, whole tone, semitone. Or kumbaga, ilalagay natin yung mga nota doon. Pangalan ng mga nota, meron siyang root, G. Ang whole tone niya is A, whole tone ulit niya is B. Semitone niya C, whole tone D, whole tone E, whole tone F sharp, then semitone niya yung kanyang octave. Yan. So, dahil na-identify na natin yung scale niya, bibilangin natin siya mga master. So, yung ating root is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At napunta tayo dito sa ating F sharp. Basically mga master, yung chords natin is binubuo yan sa triads. Yung ating G. So, meron siyang G, B, D. Or root, third, fifth. Hindi yan mawawala yung triads na yan bawat chords mga master. So identify muna natin yung mga nota dito mga master sa ating G chord. So meron tayong G, B, D, G, B, tapos meron tayong G ulit na root. Yan. So dahil ito yung ating pinky is root ito, at yung ating 7 is yung F sharp. So, semitone lang niya. Atras lang tayo ng isa. Yan. Ito yung F sharp. Isasali na natin siya sa ating chords. So, paano natin ilagay yan mga master? So, ang gagawin natin, ito yung ating pang number 7 kasi yung scale niya. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. I-add natin to. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng paraan para ma-add natin yung nota na yon. So, ang ginagawa ko mga master is yung aking index finger, yun yung nilalagay ko doon sa F sharp. Then, ganyan siya. Bali, naka-mute lang ang A string ko. So, pag kinalabit ko siya, yan na yung ating G major 7. Magbigay pa ako sa iyo ng example ulit mga master. So, dito tayo sa D major 7. So, yung D natin na chords, ganyan. So, na-identify na natin kung saan yung 7th mga master. So, alam na natin yung 7th nitong ating D is yung C sharp. Kasi pag i-scale natin yung ating D, meron tayong D, E, F sharp, G, A, B, C sharp. Or siya yung number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siya yung ating major 7 sa chord na D. So, hanapin natin yung C sharp na note dito mga master sa ating D chords. Yan. So, dahil ito ay D, understood na yung ating 7th is nandito lang sa kanya, half step lang patras. Yan. So, pag meron tayong chords na D major 7, so, simple, ibabar lang natin yung tatlong string nito. Yan. Kasi dahil umatras na yung ating, ito yung root. Kasi meron naman tayong dominant na root ng D dito sa ating open D. 4th string yan. So, simple, yung ating D major 7 is nandito. Yan. Yan na yung ating D major 7. At yung ating C naman, ito, example po ulit, C. So, alam natin na ito yung ating root is ring finger at yung index finger. So, hindi tayo babase doon sa mga low notes natin kasi siyempre sila yung dominant. Hindi natin kukunin yung ating 7 dyan. So, dito tayo kukuha sa baba. So, yung ating 7 nandito is root. Siyempre, aatras lang tayo ng isang fret. So, dahil dito, nasa first fret na tayo ng B string, nandito yung ating root sa C.
bibitawan lang natin yan kasi open niya is B or yung pang number 7 sa scale ng C major scale. So, simply, bibitawan lang natin yung ating index finger. Yan na yung ating C major 7. Yan. Same as sa A. Yan. Sa A, pwede nating gawin yung ibabar natin ito. Tapos maglalagay tayo dito sa 4th fret sa high E. Yan. At pwede rin yung root natin dito sa G string, 2nd fret. Pwede nating uso dito. So, ang mangyayari sa kanya ganito. Yan. Yan. A major 7. Yan. Sana klaro sa inyo yun mga master. Dito naman tayo mga master sa 7 or dominant 7. So, meron tayong example kanina na G major scale. Identify natin yung kanyang 7 is F sharp. Yan. Or siya yung pang 7 sa bilang ng ating major scale. Yung tinatawag naman na 7 mga master is yung pang 7 na bilang or yung kanina sa scale natin na G, meron tayong F sharp. I-a-atras natin yun. Kumbaga, i-flat natin yun. Pag 7 yung nakalagay sa mga chords, yung G7, C7. Ngayon, i-atras natin yun. Kumbaga, sa G, yung 7 dyan, dominant 7 dyan, ito F sharp, i-atras natin siya, magiging F. Yan. Ito yung resulta niya, magiging F. At ito na naman yung ilalagay natin sa ating chord, yung F na note. Yan. Maraming F na note dito. Meron din sa 1st fret sa high E. Yan. Basta, ito lang ang tanda natin mga master. Huwag tayong maglagay dun sa ating dominant na note. Kasi siyempre siya yung magdidetermine na nasa G siya. Under siya ng G. Siya yung pinaka-low na tunog. Siya yung pinaka-dominant natin na nota. So, na-identify na natin yung ating F dito sa D string, 3rd fret. Ito. At meron din tayo dito F sa ating 1st fret E string. So, depende yan sa inyo mga master kung ano dyan o saan dyan sa dalawa ang pipiliin nyo. Parehong 7 yan. So, para sa akin, G7, ang ginagawa ko ito, yan, F. Yan. O pwede rin yung kanina dito. So, ganyan. Nilalagay ko yung aking ring finger doon sa F na note. Yan. Meron din dito sa G. Di ba may F dito sa ating 6th fret? Dito sa ating B string. So, ginagawa ko dyan sa G na bar chords. Naglalagay ako nyan. Yan. Bigay pa ako ng isang chord sa inyo mga master. Halimbawa, C. Yan. Kung kanina mga master is binitawan natin to. Yan, kasi ito yung 7th natin. So, ngayon sa 7 mga master, hindi natin siya bibitawan kasi magkakaroon ng conflict yung tunog yung ating 7, yung pang 7 note natin. So, di natin siya bibitawan. Another way pala mga master para ma-identify natin yung dominant 7, galing tayo sa octave natin, mag-atras lang tayo ng whole step or whole tone. So, ibig sabihin ko ng octave mga master, yung nota niya nakapareho, high lang yung tunog. Ito yon. Ito, yung ating 5th fret G string, yan yung C na octave dito. Ito yon na atras tayo ng whole tone. Yan, bali dalawa. Yan, ma-identify din natin yung 7. At pag 7th naman, isa lang, semitone lang yan. Yan yung sa major 7 at ito yung sa dominant 7. So, i-apply na natin yan sa ating chords na C. Ngayon na mga master sa ating major 7 na C, binitawan lang natin yung ating index finger kasi siya yung ating pang 7 note, yung B. So ngayon naman sa C7 mga master, hindi natin siya bibitawan kasi magkakaroon siya ng conflict doon sa ating flat 7 or sa B flat. Yan. So ang ginagawa ko dyan mga master, pag C7 is yung pinky ko, ito, bakante siya, yun yung maglalagay doon sa ating B flat na nota. Ito. Yan. Nakuha na natin yung ating C7. Another example mga master, meron tayong D. So, alam natin ito yung ring finger natin yung
ano natin to, root. So, atras tayo ng whole tone. Yan, pupunta tayo sa C note. So, ang ating D7 is ganito mga master. Yan. At nagagamit yung mga 7 mga master pang sustain. Kumbaga, ito yung example ko sa inyo mga master. Yung kay Buti-Buti mo Panginoon, di ba, bago siya mag-chorus, magkakaroon siya ng 7. So, ito yung mga master. Kay buti ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kukunin ko yung 7. Dito ako sa F. Pinupuri. Yan. Kumbaga siya yung mag-prepare mga master. I-prepare niya tayo doon sa ating susunod na chords para makapag-chorus tayo. Kumbaga siya yung magsusustain. Yan. At yung gamit naman doon sa ating major 7, yan nakikita natin lagi yan sa mga jazz. Yan. So, dito lang video natin na to mga master. Sana nagkaroon ka ng idea dito mga master at nasagot natin yung tanong ng ating mga kamaster. So, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.